Wallet. Minsan na pong naikumpara ko ang buhay natin sa wallet or pitaka kung tawagin natin sa Tagalog. Kung paano ko naisipan na gumawa ng words of wisdom tungkol sa buhay natin na ikinumpara ko sa wallet. Sabi ko, ba't ba ang bigat ng wallet ko? Ano ba laman ito? Yung 20 years ago po na naisipan kong yun, kailan lang, kinuha ko ulit yung wallet ko. Ang bigat. Sabi ko, ano ba laman ng wallet ko? Ba't ang bigat? Pareho po yung gesture kong ginawa. At yung isang araw lang, sabi ko, ba't ba ang bigat ng wallet ko? Tininan ko isa-isa. At natuklasan ko, ang dami ko mga papel na mga hindi na kailangan sa loob ng wallet ko. Inalis ko isa-isa po. Ayan. May mga calling cards na hindi ka na ginagamit, mga documents na expired na, nandun pa rin. Ang dami, no? So hanggang naalis ko po lahat, natira yung mga important documents, credit card, driver's license, identity card, at yung Italian certified registered instructor po ako ng high risk prevention security, fire prevention. Plus, kasama na rin po dito yung tinatawag kong martial arts certified instructor po ako dito. So, hanggang naalis ko na lahat, gumayan yung wallet ko. Lumiit. Dati bulky, no? Bago ko po ituloy yung tungkol sa buhay natin na kinumpara ko sa wallet, naka-receive ako ng message nung isang araw. Sabi niya, "Sir, buti ka pa, success ka na. Ako, ang dami kong pagkakamali. Iniwan ko yung trabaho ko, nagpalit ako ng trabaho, pero ganun pa rin, araw-araw parang ganun lang. May ikot lang doon." Sabi ko, ano ba ang definition mo sa success ng buhay? Sabi niya, magandang trabaho, malaking sweldo, maraming nabili na mga lupain, bahay, magandang kotse. So sabi ko, so hindi mo pa narating kaya hindi ka success, ganun ba? Sabi niya, oh, yun lang naman ang success. So sabi ko po sa kanya, ang tinutukoy mo is social economic situation. Kung ano yung narating mo sa buhay, hindi yung success. Pag sinabi mo success, yung happiness mo sa buhay ang para sa akin. Ngayon, kung ang interpretation mo is ang happiness sa buhay is material, pwede, marami ka matutulungan. Pero may mga tao kong nakita na para sa akin, successful na sila. Masaya sila. Yun lang narating nila. Pinipilit nila makatulong sa makakaya nila. Pinipilit nila maging masaya. Kasi yun lang, hanggang doon lang yung kapalaran nila. Yan ang tinatawag na kasama ng misteryo ng buhay. Kung bakit na hanggang doon lang yung buhay mo. Kahit na anong pilit mo, yung yaman mo, hanggang doon ka lang. Meron yumaman, bumagsak. Meron yumaman, namatay ng maaga. Meron yung maraming na-invento, namatay. Parang si Steve Jobs, isang example. Success ba siya? Maagang nawala ang buhay niya? Malungkot, hindi malungkot? Masaya ba yung naging buhay ni Steve Jobs? Marami siyang dahil sa kanya, may mga natutunan tayo sa buhay. Hindi yung
Successful is yung achievement niyang kayamanan. Ang success doon is yung naibigay niya, na ipamahagi niya sa mundo, na naiwan, the legacy. So, para sa ang tagumpay is kayamanan, pera, kotse, bahay. Pagkatapos noon, pag bumagsak sa buhay, so yung tagumpay mo, wala na naman. Dapat ang tagumpay, kasama rin doon yung material na bagay na na-achieve mo. Nakabili ka ng lupa, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng kotse, may pera ka sa bangko. Kasama yun sa tagumpay, bakit ba hindi? Pero yung mga bagay na hindi nawawala, is mas mahalaga yon na isang tagumpay mo sa buhay. Sabi niya sa akin, nagpalit ako ng trabaho. Hindi na kasi ako happy sa ginagawa ko. Sabi mo, ang ganda ng trabaho ko, security officer. Pinadadala ng kumpanya sa iba-ibang parte ng Europe ngayon. Kung ako papipiliin mo, babalik ng panahon, gusto ko maging songwriter. Hindi naman security guard ang gusto ko. But I have to do this. So, hindi success ko is dahil naging security guard ako. Kailangan ko mabuhay. I need to adapt sa society. Kailangan kong magbayad ng mga multa ko. So, success is mga bagay na iiwan mo sa mundo na may natutunan ng tao. Yun ang success. Kasi yung material, mawawala. Pag nawala yung material na binili mong bahay, lupa, nasunog, narimata, nawala na naman yung tagumpay mo. So, mali yung mindset mo. Mali ba ako? Tanungin natin yung publiko, sila maghusga. Tama ba ang tagumpay is material na bagay? Tama rin. Kasi marami na, buti ka pa, nakabili ka ng kotse, ang ganda ng kotse mo. Pero ano yung iniwan ng taong aral? Ako tatanungin mo, meron. Dahil good example siya. Hindi siya namimirwisyo. Nakabili siya ng kotseng bago sa pawis niya. Nagtrabaho siya. Nagsakripisyo siya. So may aral doon. Tagumpay rin yun. Hindi yung material kasi ang dapat tingnan. Ang dapat yung aral. Yung sakripisyong ginawa ng tao, bakit siya nakabili ng kotse. Yun ang titingnan natin. Yun yung tagumpay. Hindi yung kotse, mawawala yun eh. Pero yung iniwan niya na sakripisyo, yung puwersa sa loob niya na nagtitiis siya, umaga, hapon, nagdadrive siya papunta sa trabaho, malamig, o naghihintay siya sa station, sa initan, naglalakad. Hindi natin alam mga pinagdaanan ng buhay ng mga OFW minsan. Pero ang iniiwan niyang tagumpay, the legacy, is yung sample na pagsasakripisyo, yung aral sa buhay. Yun ang tunay na tagumpay. Ngayon kung ako tatanungin mo, tagumpay ako? Masaya ako sa sarili ko. Kasi may narating ako para sa akin. Hindi material. Kasi wala naman akong may post na Porsche, Ferrari. Kung magsisimula tayo mag-usap ng material, sasabihin ko sa iyo, sa akin, pagka nagka-Ferrari ako, ang tagumpay ko materially is makabila ako ng Ferrari. Makabila ako ng bahay sa Amerika, 3 bahay ko sa UK, may isa ako sa France. That is success materially. Tama, mali. Para sa akin, tama naman eh. Wala namang masama maging mayaman. Bakit ba hindi? Pero, ulitin ko, ang yaman nawawala. Pag ako bumagsak naman sa buhay, nagkaroon ako ng tindahan, I was a businessman. Dumating yung mga Chinese, kinalaban ako. Mas malaking kapital na nawala. Bumagsak ako. Pero yung aral doon, yung tagumpay ko, hindi mabubura yun. Na ako nagsakripisyo. Naging mabait ako sa mga Pilipino. Kaya yung mga utang nyo, hindi nyo pa binabayaran hanggang ngayon. Pero pinatawad ko na kayo. Yung aral sa akin is naging mabait ako. Yun, may iwan yun sa inyo. At alam nyo yun, ginawa ko yun sa inyo. Yun ang tunay na success. Sabi niya,
Ah, ano ba ang payo mo sa akin? Ang may papayo ko sa'yo, kunin mo yung wallet mo. Tingnan mo, mabigat ba o hindi? Pagka mabigat, tingnan mo ano bang laman ng wallet mo. Isa-isahin mo at tanggalin mo yung hindi mo kailangan para maging success ka. Iiwan mo yung mga kailangan mo lang sa loob ng wallet mo. Anong ibig mo sabihin? Kung babalik ka na naman yung panahon, yung kwento ko na minsan, kaya ako bumagsak is dahil ang dami sa paligid kong tao na hindi ko kailangan, na nagpabagsak ng buhay ko. Mga tao na imbis nang bigyan ako ng moral support, bigyan ako ng mga good advices, hindi, sinira lang ako lalo. Yun ang alisin mo sa wallet mo, sa wallet ng buhay mo. Yung mga tao na hindi mo kailangan, isakripisyo mo. Yung kapaligiran mo, isakripisyo mo. Ako lumayo ako, nanahimik ako, lumayo ako. Dahil sila, insist nila panalo sila. Wala kang panalo doon. Talo ka doon, kaibigan. Lumayo ka, manahimik ka, pakita mo sa mundo, at mag-iwan ka ng tagumpay. Ano yung tagumpay? Yung hindi nabubura, hindi yung material. I-post mo sa Facebook, may nabili kang kotse. After 3 years, pag hindi mo nabayaran yan, narimata, yung tagumpay mo, wala na naman. Ang dami ko nakikita, nagpo-post ng mga material na bagay, kung ano-ano. Ano yung aral doon? Hindi naman nila may paliwanag. Yun ang tunay na aral ng buhay. Alisin mo yung mga tao na hindi mo kailangan. Alisin mo sa wallet mo yung mga hindi mo kailangan na nagpapabigat sa'yo, nagpapabigat sa buhay mo. Kung gusto mo ng tagumpay, lumayo ka, magbago ka. Hindi lang yung trabaho ang baguhin mo, yung mga kapaligiran mo mismo. Lumayo ka at maaabot mo yung tunay na tagumpay na hindi nabubura. Dumako tayo sa One Word for Italian Learning. Ang regalo ko sa inyo is wallet. Portafolio. Sa muli pong susunod, ngumiti kayo and God bless.